Hihinto ang mundo ng boxing ngayong araw habang naghahanda ang dalawa sa pinakamahusay na boksingero sa planeta para sa kanilang official na weigh-in. Ilang oras na lamang mula ngayon, tatapak na sa weighing scale ang monster ng Japan na si Naoya Inoue at ang matangkad at mapanganib na si Junto Nakatani para sa kanilang final face-off bago ang mega fight bukas, May 2, 2026 sa Tokyo Dome sa Japan. Sa huling sulyap sa dalawa, kitang-kita ang tensyon at determinasyon. Makikita na bintay ang tangkad ni Nakatani na lalong nagbibigay ng kakaibang kaba sa mga fans ni Inoue. Ito na ang huling pagkakataon na magkakatitigan ng dalawa na walang suot na gloves, isang sandali na magdidikta kung sino ang mas handa sa bakbakan bukas. Height versus power, sino ang mas lamang? Sa gaganapin na weigh-in mamaya, lahat ng mata ay nasa kondisyon ng katawan ni Inoue bilang isang undisputed world champion. Hindi na bago kay Inoue ang pressure, ngunit sa pagkakataong ito, isang tunay na dambuhala sa dibisyon ang kanyang kaharap. Junto Nakatani, gagamitin ang kanyang reach at height advantage upang pigilan ang pagpasok ni Monster. Naoya Inoue, kilala sa kanyang body shots at bilis na kayang magpabagsak ng kahit sinong kalaban. Inaasahan ng isang electric atmosphere sa weigh-in venue. Ang mga Japanese fans ay nahati ang suporta sa dalawang pambato nilang itinuturing ng mga alamat ng makabagong panahon. May isa kaya sa kanila na 2 beses na sasalang sa timbangan dahil may mag-overweight o parehong pasok ang dalawa sa isang salang lamang. Ang weigh-in mamaya mga kwento hindi lamang basta pagtitimbang, ito ay psychological warfare. Ang titigan ni Inoue at ni Nakatani ay magsisilbing babala kung ano ang mangyayari sa loob ng ring bukas sa Japan. Kaya naman, ano ang dapat na abangan mamaya? Una, ang sigawan ng crowd. Inaasang dadagsa ang media at fans para masaksihan ang huling final face-off. Pangalawa, kondisyon ng mga atleta. Makikita kung sino sa dalawa ang mas nahirapan sa pagkuha ng timbang o kung sino ang mas fresh tingnan. Pangatlo, final message. Ang huling salita ng dalawa bago ang Clash of the Titans. Bukas May 2, 2026, kasaysayan ang masusulat. Mananatili ba ang corona sa ulo ng monster o magugulanta ang mundo sa bagsik ni Nakatani? Have maybe a few fights, maybe a few years, maybe a lot of years, maybe a lot of fights. Depends on how my body works. But I want to spend every moment that I can and focusing in boxing because I love this. This is what I love doing. I love being inside the ring. I love. Samantala, the Filipino Flash hindi pa tapos. Donaire, tuloy na tuloy ang laban. Habang nakatutok ang lahat sa Japan, nagpasabog din ng balita ang ating pambato na si Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, kamakayan lang, laban yan kay Rico Masoda. Formal na inahayag ng 43 anyos na si Donaire na wala pa sa kanyang bokabularyo ang salitang retiro. Mga kakwento, sa isang panayam sa The Ring, binigyan din ni Donaire na mayroon pa siyang ibubuga sa loob ng lona. Ang determinasyon ng Pinoy legend ay lalong nagpaalab sa puso ng mga boxing fans, lalo na't pinatunayan niya sa mahabang panahon na ang edad ay numero lamang pagdating sa husay at puso ng pagkikipaglaban. I intend to continue fighting, ani ni Donaire sa kanyang viral video. Pero ikaw ang kwento, ano naman ang masasabi mo dito? Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.